Ayan, have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay September 25, 2023 at ang oras ay 12:30 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati. Pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming anak, pakihinaan ng konti. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufas of Zulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan ay iiral sa ating lahat. Thank you so much sa lahat ng inyong mga prayers. Thank you so much sa lahat ng inyong mga moral support kay Lidimen. And thank you so much sa lahat sa inyo. And overwhelming talaga ako. And I'm so blessed dahil sa inyo na nandyan kayo, na nagbibigay din sa akin ng lakas ng loob. Okay, before anything else, before tayong pupunta sa mga issue natin sa ating bansa, kasi napaka-importante ito, gusto ko munang pasalamatan ang kataas-taasan sa pambihirang karunungan, no? Dahil ito hindi matatawaran at hindi ito mananakaw ninyo man. Last time, I'm not feeling well, parang something na parang iba ang pakiramdam ko, lalo na ang aking ulo na medyo masakit, na hindi ko siya maintindihan, na parang ewan, na hindi ko siya maintindihan. Even my whole body is parang something wrong. To make the story short, nagpa-BP ako. So I'm normal. My health is good. No? Masabi kong my health is good. Hanggang sa nung nakaraang gabi, actually kagabi yon, sabi ko, Ama, something not good. Parang hindi ko maintindihan ng katawan ko. Why ganito? Lalo na yung utak ko, na medyo pong pitik-pitik, na sobrang sakit. Kaya yung isa nating kapatid dyan, okay, just wait for a while. Okay. Or is may mga, I need to sindi, no? No, to make the story short, ito na kaninang umaga. Siguro talagang sinadya yon. Kaya minsan, may mga bagay na pangit para sa atin, pero merong purpose. To, i-share ko lang sa inyo ha. Paano, alam mo yung paano for me, talagang ito ay siyang aking binibigyan ng kapunan. Kasi something not good, yung utak ko na kakaiba siya. Hanggang sa may narinig akong bulong. Lidimen, ang kuko mo. Eto na, kasi napansin ko rin yung aking buong legs, namamanhid siya. So, Lidimen, may problema ka sa kuko mo. Huh? Kuko ko, ang ulo ko masakit. Bakit kuko mo may problema? Eto na. Sa hindi sadya, medyo nagtaka naman ako, malayo naman ako doon sa poste. Bakit doon pa talaga ako paglakad ko medyo nasagi yung paa ko? Ito na ngayon. Ito na. Nagulat ako kasi hindi ko na malayan eh. Yung kuko ko pasintabi sa mga kumakain. Yung kuko ko biglang tumalsik yung mga nana. Yung kuko ko pala, yung just ganito, kasi nagpa-cutics ako nagpalinis ako nung nakaraan. Hindi mo siya mahalata na puro siya nana sa loob at yung kuko ko, kinakain na pala siya. So, lumalabas na yung naramdaman ko sa sakit sa ulo is patungo na pala siya sa infeksyon ng aking kuko. Dahil si Lidimen, marunong man ito, kahit papaano, ng mga
kung ding mga ganyan, marunong nga tayong magtanggal ng bala sa katawan no? Yan pa kaya. So, pasintabi sa mga kumakain, ito na. Ito, share ko lang. Sana mag-gets niyo yung points ko na bibigyan ka talaga ng karunungan ng Diyos. Ito na, papakita ko sa inyo, pasintabi sa mga kumakain. Ako mismo ang nag-opera nito sa aking mga kuko, sa aking kuko lang. So ngayon, pinapasingaw ko siya kasi ang nangyari pala, kaya ngayon, na-feel ko na magaan ang pakiramdam ng aking ulo. Kasi patungo na pala siya sa infection at hindi ko alam. Bakit hindi ko siya naramdaman, hindi ko namalayan. Siguro sa dami ng aking ginagawa, punong-puno na pala siya ng, yung kuko, bulok na siya, punong-puno na pala siya ng nana sa loob. So, going to infection na siya. Tapos parang, syempre, dito sa amin, bumabaha-baha, diba? O sabi ko, simba ko lang, kumbaga sa Bisaya, baka na leptospirosis. Knock on the wood. Ito yun, ako mismo nag-opera niyan. So, ito yon. Ayan. Pasintabi sa kumakain. Okay, so, tuklap lahat yan. Tinuklap ko talaga yan, no? Sumirit yung nana niya kaganina. Punong-puno na pala siya ng nana dito. So, nilinisan ko siya, binitadain ko yan. Ganyan ang itsura kasi nga, pinatuyo ko siya. So, in the bottom line is, napakabuti talaga ng Diyos. Just imagine, nagtaka ako, sabi ko, Ama, parang ibang pakiramdam ko, parang hindi maganda talaga. So, ganun pala, kasi ang nana kaganina, pasintabi sa kumakain, not good smell talaga, promise. So, naramdaman ko ang aking paa ngayon na gumaan na siya, no? Parang hindi katulad dati na parang ang bigat-bigat ng aking paa. Tapos ang sakit-sakit ng ulo ko, no? Something not good talaga. So, isa lang ang ibig kong sabihin dito. Binibigyan sa mga simpleng bagay na yan, binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na higit pa sa 10 hari na magagawa, na higit pa sa salapi na magagawa, na ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Yan po ang karunungan na ninuman ay hindi mananakaw sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob sa atin. Kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ganyan kung papaano kumilos ang kataas-taasan para sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. But before ako magpunta sa ating messages, unahin muna natin about sa Bible. But before niyan, pinapakanta ako, pasensya na kayo ha. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. One more time. Alam kong may magagawa si Apo. Alam kong may magagawa si Apo. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa si Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Yan ay sana na-inspired kayo. Kaya whatever it is your situation, kaya sinampulan ko na kaganina just mga little things, pero walang ibang makakapagbigay sa atin ng comfort. Everything, no? Na mga nangyayari sa atin kung hindi siya lang. Kaya anong sinabi? Alam kong may magagawa si Apo. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. So, ito na yon. Okay? Kaya sa misyon na ipinagkaloob niya, alam naman din niya na wala akong ibang binibigay ng kapurihan, kadakilan, kaluwalhatian at pasasalamat, kundi siya lang na nag-iisang Alpha, Power, Omega. Okay, this time, bago tayo mag-proceed sa mga issue ng ating mga bansa, no? At lalo na sa ating bansa, ito ngayon ang pinamiminsahe. Kaya mga kababaihan, listen to me.
Okay? Para sa inyo to, mga kababaihan. Okay. Meron din palang mga babae na hindi dapat talaga na, no? Mga hindi dapat. Okay. Ito'y may pamagat, mga babae sa Biblia. Take note ha, nagbase tayo sa Biblia. Ito kay pinapinsay. Ako hindi ko to alam pero pinamiminsahe to. Ulitin ko, pinamiminsahe. Mga babae sa Biblia, ano ang matutunan natin sa kanila? Kasi ako hanggang ngayon binabati ko sa paano ka naging sogo, ay babae ka? Paano ka naging propeta, ay babae ka? Paano ka naging gito? Wala naman akong binanggit na sasabihin, kaya nga purihin ang nagsugo, hindi ang mga. So, ibig sabihin, hindi lang pala slidimin. Huwag na kayong mag-apila, huwag na kayong magalit sa akin. Okay, babasahin natin ito. Okay? Mga babae sa Biblia, ano ang matutunan natin sa kanila? Marami tayong matutunan mula sa babaeng binanggit sa Biblia. Ito, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Dapat kasi sa inyo, lagi kayong maghanda ng ballpen at saka papel para always take down. Okay? Kung hindi, i-repeat nyo na lang ang aking pagbibigay sa inyo ng mga bersikulo. Matatagpuan ito sa Roma chapter 15 verse 4. Roma chapter 15 verse 4. Matatagpuan din ito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Okay? Unang Korinto chapter 10 verse 11. Hebreo chapter 6 verse 12. Listen, dapat makilala yung mga asawa ninyo, no? Ng mga lalaki ay kailangan dapat marinig nila ito. Okay? Sa Biblia, meron tayong character na si Abigail. Sino nga ba si Abigail? Okay, bakit ito ang topic natin? Mga kababaihan, listen. Asawa siya ng mayaman pero mabagsik na lalaking si Nabal. Pero si Abigail ay matalino at mapagkumbaba. Maganda siya at malapit sa Diyos. Kita mo. Ano kaya ang related ng mensahe ngayon tungkol sa mga kababaihan? Okay. 1 Samuel chapter 25 verse 3. Okay. Ano ang ginawa niya? Okay, babasahin natin. Bakit kailangan tularan si Abigail? Naging matalino si Abigail at kumikilo siya para makaiwas sa kapahamakan. Nakatira sila ng asawa niyang si Nabal sa lugar kung saan nagtatago si David at ang magiging hari ng Israel. Habang naroon sina David, pinoprotektahan nila ang kawa ni Nabal mula sa mga magnanakaw. Pero nang humingi ng konting pagkain ang mga mensahirong ipinadala ni David, binastos sila ni Nabal at pinagdamutan sila. Galit na galit si David. Kaya sumugod sila para patayin si Nabal at ang lahat ng lalaki sa pamilya niya. Matatagpuan ito sa 1 Samuel 25 chapter 10 verse 12 to 22. Kumilos agad. Mga babae, makinig kayo. Kaya itong nangyayari kay Madam Lisa Araneta Marcos, may kinalaman ito dito. Kaya huwag kayong magagalit kay Madam Lisa Araneta Marcos, okay? Kumilos agad sa Abigail nang malaman niya ang ginawa ng asawa niya. Inutusan niya ang mga lingkod niya na pumunta kina David para magdala ng pagkain, you see? Kasi ang mabuting asawa na babae, mayroon akong kilala na asawa na babae, ang asawa niyang lalaki, inutusan pa niya na patayin kung sinong gustong ipapatay. Meron akong kilala niyan. Na multimo ang tsuhin. Meron akong kilala. Multimo ang tsuhin niya. Siya mismo ang nag-utos sa asawa niya para patayin niya dahil lang sa lupa. May kilala ako nito. Kuya daw kayo. Kaya yung mga pangyayari na mga bagay-bagay, may purpose ang Diyos. Okay? Inutusan niya ang mga lingkod niya na pumunta kina David para magdala ng pagkain at sumunod din siya para magmakaawa. No? So, alam kasi ng babaeng ito ang magiging kapahamakan ng ginawa ng kanyang asawa. So, bakit nakalagay siya na si Abigail ay isang halimbawa na magandang dapat tularan, no?
Sa panahon ngayon, mga lalaki, hindi lahat, ito huwag kayong magagalit ng mga babae ha. Kung mag-aasawa man lang kayo, piliin ninyo yung tinitingnan ang kabutihan ninyo. Dahil, hindi katulad ni Abigail, iniisip ang laging kapakanan ng lalaki bilang asawa niya. No? Kaya nga sabi ko, ako may kilala ako, no? Naturingan asawa pero ang babae, mismo siya ang nagpapatay sa tiyuhin niya. Inutusan niya yung asawa niyang lalaki dahil nagkaroon ito ng problema sa lupa. Sino kaya ito? Kilalang kilala ko to. Ang masama pa, ito na. Dahil si babae, pareho silang nagagamitan ni lalaki, merong ibang nadamay. Pero yung nadamay, ginamit siguro ng Diyos yun para anuman ang mga kalihim-lihiman ng mga gawa na galing sa kadiliman, ito'y malalantad. At itong pagkakataon na ito ay ito ngayon ang tamang panahon para ituwid lahat ng kanilang mga kasinungalingan at mga katarantaduhan. Kaya mayroon palang ganon, kahit sarili mong kadugo, sa ngalan ng lupa, kayang ipapatay. Kilala ko to, sino kaya to? Talaga lang. Kilala ko to. Okay. Okay, makikita yan sa 1 Samuel chapter 25 verse 14 to 19. Okay, laktaw kayo sa 1 Samuel chapter 25 verse 24 to 31. Nang makita ni David ang regalo niya at ang kanyang kapakumbabaan, at nang marinig niya ang payo nito, nakita ni David na isinugo ito ng Diyos para hindi siya makagawa ng malaking pagkakasala. So kayo na mga asawang lalaki, makinig din kayo sa payo ng inyong mga asawa dahil ang mga asawa ninyong babae, mas inuuna pa yung kapakanan ninyo kaysa mga sarili. Pero pag hindi kayo makinig, mapapahamak kayo. Kaya si Abigail ay isa sa mga binanggit sa banal na kasulatan na dapat tularan, no? Dahil pinoprotektahan lang din niya yung kanyang asawa. Okay, ano ang kinalaman nito sa mensahe natin ngayon dito sa mga nangyari sa ating bansa? Take note, ha? Okay, punta tayo sa 1 Samuel chapter 25 verse 32 to 33. Di nagtagal, namatay si Nabal at naging asawa ni David si Abigail. Oh, just imagine. No? So, yung mga nakaranas dyan na mga kabiguan about sa kanilang partner, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos ay bibigyan kayo ng ano talaga ang para sa inyo. Bagamat maaaring yung asawa ninyo ay binigay din naman talaga para sa inyo, pero kung ito na may nagkamali, aalisin talaga siya ng Diyos. Kasi ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ilalagay sa tama ng Diyos. At lahat ng mga nananakit sa mga naatasan niya na sumusunod sa kanyang kalooban, tandaan niyo itong sinasabi ko, nasa kanya ang paghihiganti. Umapila lang kayo sa Panginoon, na makita ninyo, maramdaman ninyo, o baka saksihan niyo pa kung papaano gagantihan ng kataas-taasan ang mga nang api sa inyo bilang kayo ay mga asawang babae. Ano ang matutunan natin kay Abigail? Okay? Kahit maganda siya, take note, kahit maganda siya at mayaman, hindi mataas ang tingin niya sa sarili. No? Hindi mataas ang tingin niya sa sarili. Para sa kapayapaan, handa siyang humingi ng tawad sa kasalanang hindi niya ginawa. Just imagine. No? Sa harap ng isang mahirap na sitwasyon, naging kalmado siya. Mataktika, malakas ang loob at matalino. Kayo, tatanungin ko kayo, kumusta ang mga asawang babae? Kung marami man kayong asawa, lalo na yung mga maraming kabit, hoy, ipang-umpog yung ulo nyo para matauhan kayo. Gayahin ninyo si Abigail kung bakit nalulugod ang Panginoon sa kanya, dahil kahit maganda siya, kahit na mayaman siya, no, ay bilang pagmamahal niya sa asawa niyang lalaki, ay itinatama niya yung asawa niyang lalaki. Hindi para utusan ang asawang lalaki, patayin si ganito, uutusan na ganito, no? Meron akong kilala,
inutusan, hindi lang yon, sarili nilang kadugo, pinahold up. Sinong inutusan? Ang asawang lalaki. I think, yung mga nangyayari is, this is the right time to reveal the truth at para maituwid na ang mga baluktot na mga pag-uugali. Okay, ito naman, mapunta naman tayo tungkol kay Lot, mga Bible readers, mga Christian. The bottom line natin dito is character natin bilang mga babae at kayong mga lalaki isip-isip pag may time, no? Hindi porket may mga babae dyan, hala, sugod lang ng sugod. Isipin ninyo na kung sino ang pwedeng na kahit bungangira sa inyo, bla bla bla, na kahit Amazonas sa tingin niyo, pero wala pa ring ibang iniisip na kapakanan kundi para sa inyo. Hindi katulad ng ibang mga babae na pag may pera ka at mapakinabangan ka, mabango ka, kaya may mga kabit dyan. Listen, okay? Sino ang asawa ni Lot? Alam naman natin ito. Hindi sinabi sa Biblia ang pangalan niya, pero sinabi nito na may dalawa siyang anak na babae at nakatira sila sa pamilya niya sa lungsod ng Sodoma. Okay, makinig. Genesis chapter 19, verse 1 to 15. Mahaba-haba to. Ano ang ginawa niya? Sumuway siya sa Diyos. Wawasakin ng Diyos ang Sodoma, ang karatig sa mga lungsod nito dahil laganap dito ang sexual at moralidad. Pero dahil mahal niya si Lot at ang pamilya nito na nakatira sa Sodoma, nagpadala siya ng 2 anghel para tulungan silang makatakas. Just imagine, Genesis chapter 18 verse 20, Genesis chapter 19 verse 1, 12 to 13. Sinabi ng mga anghel sa pamilya ni Lot na tumakas at huwag lumingon. Alam nyo to. Kung hindi ay mamamatay sila. Genesis chapter 19 verse 17. Pero lumingon ang asawa ni Lot at ito ay naging haliging asin. Take note. May mga babae ngayon na bilang asawa o mga lalaki, galit kapag ang lalaki ay walang maibigay na pera. Tama hindi? Hanggang magliparan na yan ang mga gamit. Pero may mga lalaki din na abusado sa kanilang mga asawa. Na kahit binigay mo na lahat, no? Ay mapang-abuso. So anong mapupulot natin dito pagdating kay Lot? Anong matutunan natin sa asawa ni Lot? Ipinapakita ng karanasan niya na sa panganib ang pag-ibig. Pag-ibig sa material, kaya yung mga asawa ninyo dyan, mababae o lalaki, mag-isip-isip kayo. Sino nga ba ang tunay na asawa na maituturing? Yung tipo na pabayaan ka, matatawag pa bang pagmamahal yon yung asawa mo na okay lang sa'yo na kahit alam mo na nasa masamang paraan ang pera niya, basta may pera siyang iabot sa'yo, okay lang sa'yo? O yung babae na kahit na maingay siya, madaldal siya, pero iniisip niya lagi ang kabutihan mo na hindi ka mapapahamak, kaya mag-isip-isip kayo dyan. Okay? Itinuro ni Jesus na hindi dapat tularan ang babaeng ito. Just imagine, alalahanin ang asawa ni Lot. So may mga asawang babae, no? Na nasa inyo ito mga lalaki na pag-isipan yung maigi. Okay? Dahil ang babae ay malaking impact nito para ang lalaki ay maging maayos at maging matatag na pamilya. Okay? Ito po ay hindi ko sukat akalain na ito dinikta kanina pagkatapos kong upira ng aking paa. Okay? Ano ang matutunan natin sa asawa ni Lot, no? Ayan yan. Okay. Meron dito, alalahanin ng asawa ni Lot. Ang sabi niya, Lucas chapter 17 verse 32. Okay. Pupunta tayo sa babaeng Shulamita. Sino ang babaeng Shulamita? Okay? Siya ang magandang dalaga na pangunahing karakter sa aklat ng Biblia na awit ni Solomon. Just imagine si Shulamita. Ay, pag magkaanak pala ako ng babae, pangalanan ko ng Shulamita. Pero babasahin ko muna kung okay siya. Hindi sinabi ng Biblia ang pangalan niya. Ano ang ginawa niya ni Shulamita? Tapat ang Shulamita sa pastol na minamahal niya. Wow! Sarap naman ito, sana all. Awit ni Solomon, chapter 2, verse 16. Okay.
hindi ko katakalain na ito ibibigay ngayon ng Banal na Espiritu. Ano kaya ito? Okay, awit ni Solomon chapter 2 verse 16. Napakaganda niya, kaya nagkagusto sa kanya ang mayamang hari na si Solomon. Sinikap siyang paibigin ni Solomon. Wow, sana all. Awit ni Solomon chapter 7 verse 6. Pinipilit siya ng iba na piliin si Solomon, pero tumanggi siya. Well, ulit ako. Okay. Sabi ng butiki, mahal niya ang simpleng pastol at tapat siya sa kanya. Oy, sana all. Kaya ang mga babae, may mga babae na kahit simple lang, basta, yung mas, mahal mo yung simpleng buhay lang, ang mahalaga, nagkakaintindihan kayo, so hindi na pinakamahalaga, kasi mahalaga pa rin naman ang material na bagay, pero syempre mas priority mo. Kaya yung mga Bisaya, mahilig sa saging, no, di bali ng saging, basta loving. Pag sure mo dra, hindi rin uubra sa akin yan. Okay. Okay, awit ni Solomon, chapter 3 verse 5. And then, awit ni Solomon, chapter 7. Chapter 10, verse 8 to 6. Wow, sana all. Hay. Kaya kayong mga asawa, malalaki o mapababae, isip-isip pag may time. Okay? So, ano ba talaga ang ipairan natin dito? Okay. Ano ang matutunan natin sa babaeng Shulamita? This is it. Makinig kayo. Mapagpakumbaba siya kahit na napakaganda niya at hinahangaan ng marami. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa pastol kahit na ginigipit siya ng iba o pinangakuan pa, no, ng mga kayamanan at katanyagan. Nakontrol niya ang kanyang emosyon at nanatiling malinis sa moral. Kaya kayong mga babae, piliin ninyo ang manatili sa moral na kahit na about sa kayamanan, as Miss Mes pinili, yun yung sinasabing, follow your heart. But sometimes, no, yung pagpa-follow mo ng heart dahil sa pagmamahal, minsan napapahamak ka. Charot! Di ba? Totoo naman. So, tingnan natin kung anong magiging ending nitong telenobela nating mensahe tungkol sa mga kababaihan. Sino ang mga nakaranas dyan about sa mga babae? Okay. Punta tayo kay Deborah. Sino ba si Deborah? Okay. Sino si Deborah? Isa siyang propetisa na ginagamit ng Diyos. Lahat ng mga nang-uukray sa akin, wala kang karapatan magsalita dahil hindi binibigyan ng karapatan ng babae na magsalita. Pag sure. Okay? Si Deborah, no? Para ipaalam sa bayan niyang Israel ang mga desisyon niya. Ginamit din si Deborah ng Diyos para tulungan ang mga Israelita na lutasin ang kanilang problema. Hukom, chapter 4, verse 4 to 5. Kaya huwag ninyong maliitin ang mga utak ng mga babae. Ano ang ginawa niya? Okay. About kay Deborah, ha? Buong tapang na sinuportahan ng propetisang si Deborah ang mga mananambas ng Diyos. Sa utos ng Diyos, ipinatawag ni Deborah si Barak at sinabing pangunahan nito ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban sa mga Kaanita. Hukom chapter 4 verse 6. Nangilingin siya ni Barak na sumama, hindi siya natakot at pumayag siya. Hukom chapter 4 verse 8 to 9. So hoping na itong messages natin, no, anak pakinaan, ay maunawaan at maintindihan ninyo, no? Ano ba talaga ang mensahe sa atin lahat, no? At may kinalaman ito sa ating bayan. Take note, ha, may kinalaman ito sa ating bayan. Sana habang nagngangawa si Lidimen, i-share nyo naman ang vlog na ito. Nang manalo ang mga Israelita dahil sa tulong ng Diyos, isinulat ni Deborah ang ilang bahagi ng awit na kinanta nila ni Barak para alalahanin ang tagumpay na isa pang matapang na babae na tumulong para matalo ang mga Kaanita. Hukom, Kabanata, chapter 5. So, akala niyo ba walang gera? Akala niyo ba walang gera na nagaganap sa atin? Yung rally na yan,
Wala yang rally na yan. Hindi yan ang tunay na gera. Lingid sa kalaman, behind the scene, hindi nyo alam na may totoong gera. Na? Kaya nga, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At ako'y nagpapasalamat sa ipinagkaloob ng pambihirang karunungan na siya ang ating binibigyan ng pinakamataas na kalulatian, kadakilaan, kapurihan, at pasasalamatan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Anong matutunan natin kay Deborah? Mapagsakripisyo at matapang si Deborah. Kayo ba? Kaya nyo bang magsakripisyo para sa inyong bayan? Or, kaya nyo bang magsakripisyo para sa inyong bayan kaysa minamahal ninyo? Or, kaya nyo bang magsakripisyo para sa inyong mga partner o asawa, mapababae o lalaki? Kaya nyo bang protektahan? Or baka kayo rin naman ang magpapahamak sa inyong mga asawa, lalaki o babae? Kaya sa pagiging mag-asawa, piliin ninyo na kahit stricto, no? Kahit na akala nyo lang lagi kayong binubungangaan, pero ang totoo niyan is kayo ay, lalo na sa mga babae, ay inaalalayan lang kayo ng mga lalaki para sa kinabukasan dahil tayo kaya tumatanda kaya tayo, no? Diba? Ano yan? O yera spiritual versus spiritual. Gera yes, kapatid na Cheryl, no? Okay. Ito na tayo ngayon. Para sa higit pang impormasyon tungkol kay Deborah, tingnan ninyo ang bumangon bilang isang ina sa Israel. Okay, mayroon pang binanggit about kay Delilah. Mga kababaihan to ha, kaya sana may mapulot king ano nito. Sino si Delilah? Siya ang babaeng minahal ni Samson, isang hukom ng Israel. Meron din palang mga asawa na makinig sa mga asawang lalaki. Baka hindi nyo alam, may mga asawa na kaya kayong hindi, akala nyo pagmamahal pa ang ibinibigay sa inyo, pero sa totoo lang, kapahamakan ninyo dahil kahit masama ang ginagawa ninyo. Kaya nga sabi ko, may kilala ako di ba? Meron akong kilalang kilala. Ang asawa niyang babae na matanda, inutusan itsugi ang tsuhin na sariling tsuhin dahil lamang sa lupa. Ito naman si tangang lalaki, siguro sa pagmamahal niya sa asawa niya, sinunod niya kahit mali. Ngayon, sino ang mas may malaking pananagutan, ang nag-utos o ang inutusan? Isip-isip pag may time. Okay? Ano ang ginawa niya? Ito si Delilah. Ito na! Tumanggap siya ng suhol sa mga Filisteo para pagtaksilan si Samson, ang tagapaligtas ng mga Israelita mula sa mga Filisteo. Hindi ito matalo ng mga Filisteo dahil sa pambihirang lakas na ibinigay nito sa Diyos. O, kita nyo? Sa panahon ngayon, ingat talaga kayo. Dahil kapag ang mga isa sa partner or isa sa inyo na magpartner mananaig ang material na bagay, kaya kang ipapahamak just because of matter, just because of mga bagay na nasa mundo, kaya kang ipagkalolo. In reality, meron at meron talaga niyan, and I'm relate. Once again, I'm relate. Okay? Sinuhulan nila si Delilah para alamin kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Tinanggap niya ito at ilang beses na sinubukan paaminin ni Samson hanggang sa magtagumpay siya. Just imagine. Hukom chapter 16 verse 15 to 17. Kaya papunta tayo ngayon kay Lisa Aranita Marcos, itong mga bagay nito. Kaya makinig kayo. Hindi nyo makukuha sa rally yan, sabi ko sa inyo. Sinabi niya sa mga Filisteo ang sikreto ni Samson, kaya nahuli nila ito at ibinilanggo. Hukom chapter 16 verse 18 to 21. Ano ang matutunan natin kay Delilah? Hindi siya dapat tularan. Dahil sakim siya at makasarili, nililang niya at pinagtaksilan ng isang lingkod ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito, sinasabi ko na may alam ako, no? Kaya kung nagtanim ka ng masama, aani ka talaga ng masama dahil ang nangyari, itong si lalaki na kilalang kilala ko, na mismo ang tsuhi ni babae ay pinatsugi dahil lamang sa kalupaan. Ito na ngayon, ang ginawa sa lalaki dahil nakita ng babae, dahil doon sa bisita ni lalaki na nagpakilalang
anak ni Marcos na maraming kayamanan. Pinagtaksilan din ito si lalaki ni babae. Oh, kilala ko to. Oh, di ang mahirap may nadamay. Punta tayo kay Esther. Sino si Esther? Isa siyang Hudiyo na pinili ng hari ng Persia na si Ahasuero para maging reyna niya. Ano ang ginawa ni Esther? Ginamit ni Reyna Esther ang posisyon niya para iligtas ang bayan niya mula sa pagkalipol. Nalaman niya na isang opisyal na utos ang ipinalabas. Sa isang partikular na araw, papatayin ang lahat ng Hudiyong nakatira sa imperyo ng Persia. Ang pasimuno ng napakasamang planong ito ay ang punong ministrong si Haman. Esther chapter 3 verse 13 to 15 at Esther chapter 4 verse 1. Makinig kayo dahil ito'y may kinalaman sa namumuno sa atin. Sa mag-asawang Marcos, makinig kayo ha. Okay. Sa Esther chapter 4 verse 1 to 5, nakasaad dito, sa tulong ng nakakatanda niyang pinsan na si Marco-Dukio, ibinunyag ni Esther ang planong iyon sa asawa niyang si Haring Ahasuero kahit mapanganib pa ang buhay niya. Oh, kita nyo? Esther chapter 4 verse 10 to 16 and Esther chapter 7 verse 1 to 10. Kaya sa permiso ni Ahasuero, nagpalabas si na Esther at Marco-Dukio ng panibagong utos. Pwedeng ipagtanggol ng mga Hudiyo ang sarili nila at tinalo ng mga Hudiyo ang kaaway nila. Ngayon, mapunta tayo sa rally. Okay? Kaya mahal na PBBM, I, Lydimin Canoto declared, kung luluobin at mararapatin mo. Dahil nakita ko yung video kung paano magiging marahas. No? Ipatupad nyo na po ang kamay na bakal. Ipatupad nyo na po ang mga korpyo na yan. Dahil may nalaman ako na itong may mga kabataan ngayon na hinahard at gabi sila nagmi-meeting at hindi ko alam bakit gabi. Baka may something pa doon. Dahil kanina nag-usap kami ng ating intelligence medyo, sabi ng butiki, oo. Medyo busy-busy lang ng konti ba? No? Okay. Ano ang matutunan natin kay Esther? Napakagandang halimbawa si Reyna Esther pagdating sa lakas ng loob. Okay. Sa lakas ng loob. May kilala ako nito. Yung lalaki, asawa niyang lalaki, ilang beses na niyang iniligtas sa panganib. Pero yung lalaki, hindi man lang siya na-appreciate. No? Hindi man lang siya na-appreciate. Bagkos, nakukuha siya ng sulsulang pamilya niya. Oh. Diba? Ganon. So, na kay God ang lahat ng paghihiganti. Okay, Awit chapter 31 verse 24 at sa Filipos chapter 2 verse 3. Kahit maganda siya at may mataas na posisyon, humingi pa rin siya ng payo at tulong. Mataktika at magalang siyang makipag-usap sa asawa niya pero malakas din ang loob niya. At sa panahong mapanganib ng buhay ng mga Hudiyo, ipinakilala niya ring Hudiyo ang sarili niya. That's why Lydimin Canoto, yes, Lydimin Canoto is certified Illuminati. So anong problema niyo? Ha? Nakita niyo kung gaano katotohanan ang nasa banal na kasulatan at ano yung realidad. Baka sa akin yun lang to narinig ha. Kaya po rin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo sa mga karunungan na ipinagkaloob niya sa atin. Sana maramdaman ninyo, manamnam ninyo ang bawat mensahe sa atin. Okay? Punta tayo kay Eva. Sino nga ba si Eva? Sino ba tong Eva na to? Siya ang pinakaunang babae at unang babaeng binanggit sa Biblia. Anong ginawa niya? Ito na, sinuway niya ang isang malinaw na utos ng Diyos gaya ng asawa niyang si Adan. Perpekto si Eva at may kalayaan siyang mapagpasya. Pwede rin niyang maipakita ang mga katangian ng Diyos gaya ng pag-ibig at katarungan. Kaya pag masyado ka talagang abuse, may mapupuntahan ka. Genesis chapter 1 verse 27. Alam ni Eva na sinasabi ng Diyos kay Adan na kung kakain nila ang bunga ng isang partikular na puno, mamamatay sila. Pero
Napapaniwala siyang hindi siya mamamatay, sa katunayan, naniwala siyang mapapabuti sila kung susuway siya sa Diyos. Kaya ito yon, no? May mga babae na may mga babae at may mga pamilya, no, na mahilig manulsol ng kanilang mga kamag-anak. Hindi mo lang mapahiram ng pera, masama ka na. Kaya ang gagawin, sulsulan ng kanilang kamag-anak para magiging dahilan ba't kayo magkagulong mag-asawa. May kilala ako nito. Ha? Pero napaniwala siyang hindi siya mamamatay. Sa katunayan, naniwala siyang mapabuti siya kung susuway siya sa Diyos. Just imagine. Meron pala talagang mga tao noon pa, mga nilalang. Genesis chapter 3 verse 1 to 6 at 1 Timothy chapter 2 verse 14. Anong matutunan natin kay Eva? Makikita natin sa halimbawa ni Eva na mapanganib kung hindi natin aalisin ang maling mga pagnanasa. Imagine, maling mga pagnanasa. Kaya mapanganib ang mga maling pagnanasa. No? Ito yung pagnanasa sa mga material na bagay. Gusto nyo instant agad pera, puro panlalamang sa kapwa, puro pandaraya, pandarambong sa kapwa. Yan, mga pagnanasa yan. Nagkaroon pa rin siya ng napakatinding pagnanasa sa isang bagay na hindi naman sa kanya. Ito yon. Kaya yung kilala ko, yung babae, no? Pinapapatay ang sarili niyang tiyuhin. Inutusan pa ang kanyang asawa dahil lamang sa lupa. Kaya ngayon bilang ganti sa kanila, ang nangyari naman ngayon, itong asawa niyang lalaki, dinalhan siya ng kakaiba sa kanilang pamamahay. Pag sure kayo dyan. Kaya pag hindi maganda ang iyong itinanim, hindi rin maganda ang iyong aanihin. Ang Diyos ay maparaan. Nasa Kanya lahat ang paghihiganti. Buti sana, no, ang nalaman ko pa, isa pa tong lingkod ng simbahan. Si Hana. Sino si Hana? Siya ay asawa ni Elkana at ina ni Samuel na naging isang kilalang propeta sa sinuunang Israel. Just imagine, noon pa man, may mga babaeng mga propeta. Kaya kayong mga bumabati ko sa akin, wala kang karapatan magsalita dahil babae ka lang. Ito ng katibayan, pag sure kayo dyan. Doon sa mga galit sa akin, wala kang karapatan mag-ingay sa social media. Wala kang karapatan maghayag dahil isa ka lamang hamak na babae. Hoy, pag sure. Ito may mga babaeng sinabi dito. Noon pa man, may mga propetang babae. Pag sure kayo dyan, 1 Samuel chapter 1 verse 1 at 1 Samuel chapter 2 verse 4 to 7. Ano ang ginawa niya? Noong wala pang anak si Hana, umaasa siya sa Diyos dahil nalulungkot siya. Ang isa pang asawa nito ay si Penina at meron siyang mga anak. Pero hindi magkaanak si Hana kahit na patagal na silang mag-asawa ni Elkana. Kaya lagi siyang iniinsulto ni Penina. Pero laging nanalangin sa Diyos si Hana. Nanata siya sa Diyos na kung magkakaanak siya, ibibigay niya sa Diyos ang bata. Just imagine. Sana all. No? 1 Samuel chapter 1 verse 11. Okay? Ayan na. Tama ka, Lidimin. Marami ako nakilala kamag-anak ko pa. Ginasulsulan ang kanyang asawa. Yes, totoo yan. Okay, ano ang matutunan natin kay Hana? Makinig kayo kasi para ito sa inyong mga kababaihan, no? Para sa inyo ito, no? Kaya minsan mawalang galang na sa mga tagapakinig at tagapagsunod ko. Minsan binibiro ko, mga kababaihan, itong tandaan ninyo, huwag kayong maghabol sa mga kalalakihan dahil kung ang kanila ay ginto, isipin niyo na lang na ang inyo ay diamond, mas mataas ang appraisal ng inyo kaysa kanila. At hindi pa naman yata naubusan ng lahi ni Adan. Ano kayo? Kaya maging matapang kayo. Ano matutunan natin kay Hana? Nakatulong kay Hana ang taos-pusong panalangin. Yes, panalangin. Kaya kayo kung mayroong mga nandaraya, no? May mga taong nanakit sa inyong damdamin. Pangako ng Diyos yan, ang sino mang mananakit sa kanyang mga lingkod, na sa kanya lahat ang paghihiganti. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.
ang kanyang panalangin ng pasasalamat sa 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 10 ay nagpapakita kung gaano katibay ang pananampalataya niya sa Diyos. Amen and amen. And once again, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ito pa, mayroon pa, si Jael. Sino si Jael? Siya ang isang hindi Israelita na si Heber. Buong tapang na sinuportahan ni Jael ang bayan ng Diyos. Just imagine. Ano ang ginawa ni Jael? Kumilos ng matapang si Jael nang pumunta sa kampo niya ang pinuno ng hukbo ng mga kanita na si Sisira. No? Natalo ni Sisira sa pakikipaglabang niya sa mga Israel kaya naghanap siya ng matataguan. Pinasok siya ni Jael sa tuldan niya at pinagpahinga. Habang natutulog si Sisera, pinatay siya ni Jael. Oh, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, talaga lang naman. No? Kaya mag-ingat din, no? So malakas ang ulan. Dito tayo sa Hukom chapter 4 verse 17 to 21. Okay. Tinupad ni Jael ang hula ni Deborah. Sa kamay ng isang babae ibibigay ni Jehovah si Sisera. Yes, prayer is prayer. Yes. Kaya itong pangyayari sa ating mahal na Pangulo. Relax lang kayo dyan. Okay, ma-high blood kay Lisa. Okay? Ano ang matutunan natin kay Jael? May pagkukusa siya at buo ang loob niya. Ipinapakita ng karanasan niya na kayang maniobrahin ng Panginoon ang mga bagay-bagay para matupad ang hula. Kaya anong palala ni Lidimen? Huwag ninyong pangunahan ang plano ng Diyos sa atin, bagkos antayin ninyo hanggang katapusan itong taon na ito. At hindi kayo ang magpapababa sa ating mahal na PBBM na gusto niyong mangyari, kung hindi ang banal na espiritu. Pero hindi nangangahulugan na si PBBM ay a loser. Dahil the more na magbaba siya, the more na itataas siya ng Panginoon. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ito pa, si Jezebel. Okay? Sino si Jezebel? Asawa niya ang hari ng Israel na si Ahab. Hindi siya Israelita at lingkod ni Jehovah. Mananamba siya ni Baal na Diyos ng Kanaan. Oh, si Jezebel. Ano ang ginawa niya? Dominante. Walang awa at marahas si Rina Jezebel. Ipinalaganap niya ang pagsamba kay Baal at ang sexual na immoralidad na bahagi ng kanilang pagsamba. Gusto rin niya na lubusang patigilin ang pagsamba sa tunay na Diyos. Oy, sandali lang. Ito yung mga nag-i-spiritual. Mga putragis kayo. Ito na. Ito yung mga gumaganap ng spiritual na marami daw silang mga kayamanan kaya gusto nilang maraming tagapagmana at inaasawa kahit asawa ni kumpare. Hoy, pag-sure kayo dyan. Mga hangal, mga matakaw sa laman. Hindi ninyo maaring baluktutin kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan. No, kasi itinuro na yan dyan. No, hindi ko kayo hinuhusgahan. Magbase tayo sa banal na kasulatan. Ang sino man magdagdag at magbawas na may matinding kaparusahan. Hello kay kapatid na Ursula del Castillo. Nagsisinungaling si Jezebel at pumapatay siya para makuha ang gusto niya. Merong mga babaeng ganyan. May kilala akong ganyan. Kilalang kilala ko. Bagamat hindi kami magkalapit at hindi ko siya close. Pero may kilala akong ganyan. Kaya niyang, kung gusto niyang ipapatay ang isang tao para yung gusto nila, lalo na pagdating sa lupa, ay mapasa kanila. Talaga lang naman. Okay? Gaya ng hinula ng Diyos na matay siya sa masaklap na paraan at hindi man lang siya inilibing. Just imagine. Ito ay matatagpuan sa unang hari, chapter 21, verse 23, at pangalawang hari, chapter 9, verse 10, pangalawang hari, chapter 32, verse 37. Ano ang matutunan kay Jezebel? Makinig, hindi siya dapat tularan. Napakababa ng moralidad niya, kaya ang pangalan niya ay naging katawagan sa isang babae na walang kahihiyan at immoral. Mayroon pa nga akong kilala Si babae, si nanay, alam niya na yung anak niya
Parang yung palabas, okay, meron akong alam, meron akong kilala. Yung nanay, alam niya na yung lalaki ay naging jowa ng anak niya. Ang nangyari, siguro, medyo umandar ang pagkakate. Ang ginawa naman nito ni lalaki, dahil mas mapira si nanay kaysa anak, tinuhog ang mag-ina. Pero bilang isang ina, hindi ka dapat pumatol sa lalaki dahil alam mo na yan ay naging jowa karelasyon ng anak mo at may nangyari sa anak mo at sa lalaki na yan. Kaya ang nangyari, sila ang nagkaasawahan. Kaya pag hindi mabuti ang gawa, puputulin talaga ng Panginoon ang mga bagay na hindi dapat. Okay? Nagets niyo ako? May alam ako dyan. Sino kaya yan? Walang lihim na hindi nabubunyag. No? Kaya yung pagiging matakaw ninyo sa material na akala ninyo, lahat na ng gusto ninyo ay nandito sa taong ito. Pag hindi niyo makuha, sisiraan nyo na. At kung mangutang kayo na hindi kayo mapagbigyan, sulsulan niyo na si kamag-anak. Walang pakinabang yung asawa mo, hindi nakakatulong, bla bla bla. Hanggang gagawin ang lahat para sirain ang inyong pagsasama. Ganon! Merong ganyan, meron akong alam. Si Leah, okay, sino si Leah sa Biblia? Siya ang unang asawa ng patriarkang si Jacob, na nakababata niyang kapatid na si Raquel, na asawan rin ni Jacob. Okay? Oy, kaya kayong mga lalaki, ha? Mag-ingat din kayo dahil may mga babae na kaya kayong ipahamak na kahit mali, oo ng oo sa inyo. Ang mahalaga, lahat ng kapritsyohan ng buhay nila ay makukuha nila. Anak, hinaan mo yan. Okay? Gusto lang nila makuha kahit alam nila. Kaya may mga lalaki na nakakagawa din ng masama para may maibigay sila sa kanilang mga asawa dahil ang mga asawa nila dakdak ng dakdak pag walang maibigay. Pero mayroon ding mga lalaki na kahit ibinigay mo ng lahat, abay, dahil sa mga kamag-anak, hindi man siya nagtaksil sa pagmamahal ninyo, pero dahil sa sulsul ng mga kamag-anak, dahil lang utang, hindi lang pinautang, ayun, sira ka na sa kanilang buong angkan. Meron palang ganun, ano? Ay, meron palang ganun. Sino si Leah? Okay? Ano ang ginawa niya? Siya ang ina ng 6 na anak na lalaki na ni Jacob sa Ruth chapter 4 verse 11. Gusto sanang maging asawa ni Jacob si Raquel, pero si Leah ang ibinigay sa kanya ni Laban, ang tatay na magkapatid. Just imagine, noon pa pala may arranged marriage na. Nang malaman ni Jacob na dinaya siya ni Laban, kinumprontan niya ito. Idinahilan ni Laban na hindi niya kaugalian na unang mag-asawa ang nakakabatang anak. Pagkaraan ng 1 linggo, napangasawa rin ni Jacob si Raquel. Sana all. May alam ako! Ito na, sinisiraan ng kapatid ang asawa ng kapatid niya dahil may gusto pala siya sa asawa nito. Ulitin ko, may alam ako. Ang asawang lalaki, yung kapatid niya, may lihim na pagtingin sa asawa niya, sa asawa ng kapatid niya. Kaya ginagawa, sinisiraan niya dahil akala niya magkagusto yung asawa ng kapatid niya. May alam ako. Kaya ang ginagawa niya, dahil mayroon siyang angking karunungan pansalibutan, ginagawa niyang lahat para masira ang pagsasama ng asawa ng kanyang kapatid dahil akala niya mapapaibig niya ang asawa ng kapatid niya. May alam ako. Ulitin ko, may alam ako. Ay, ano kaya to? Mas mahal ni Jacob si Raquel kaysa kay Leah. Genesis chapter 29 verse 30. Dahil dyan, lagi na lang nakikipagkompetensya si Leah para sa pag-ibig at atensyon ni Jacob. Napansin yan ng Diyos kaya binigyan niya si Leah ng 7 anak. 6 na lalaki at 1 babae. Genesis chapter 29 verse 31. Ano ang matutunan natin kay Leah? Nagtiwala kasi si Leah sa Diyos. Lagi siyang nanalangin at kahit na may problema ang kanilang pamilya ay naniniwala pa rin siyang tinutulungan siya ng Diyos. Kaya yung alam ko at kilala ko, huwag ka mag-alala, lalabas ang katotohanan. Panahon na kasi para panggapasin,
Panahon na kasi para ituwid ang mga bagay-bagay. Ah? Huwag kayong mag-alala, may kasabihan. Kapag matuwid ka, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa kanyang paglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya sa mga bagay na pangyayari, nasa kay Apo lahat ng paghihigante. Abangan yan. Ano ang matutunan natin kay Leah? Yun na nga, sa Genesis chapter 29, verse 32. Genesis chapter 35, verse 30 to 20. Okay? Makikita natin na naging buhay ni Leah ang masaklap na resulta ng poligamya. Makinig kayo. Makinig kayo, ha? Poligamya. Kahit pinahintulutan ito ng Diyos ng ilang panahon, ibig sabihin ng ilang panahon, sa ngayon, hindi na pinahintulutan, kaya nga ilang panahon. Ang pamantayan niya pa rin ay ang pagkakaroon ng isang asawa. Hoy, makinig kayong lahat, mapa-Christian or ma-Muslim. Kaya kayo nga mga naggumaganap ng spiritual, mga lintian kayo, ako si ganito, ako si Haring Solomon noong unang panahon, sure. Kaya marami kayo, kahit asawa ng kumpare nyo, pinapatulan nyo. Ito naman, may mga babae rin na tatanga-tanga, akala mo kanong bunkers ang pinag-usapan, mga giti ninyong ginawang bunkers ng mga lalaki na yan. Magising kayo, kaya kayo, porket pinakitaan kayo ng mga dokumento, na anak ko ni Marcos, maraming kayamanan, kaya kahit alam ninyo na yan, ay may mga ganon, hala, sige pa rin. Sure. Hindi lang katulad ko na mayroon talaga akong mission. Iba yun lang, iba ko Char. Okay? Sa Genesis chapter 29 verse 32 to 35 at Genesis chapter 30 verse 20. Okay? At makikita nyo rin sa Mateo chapter 19 verse 4 to 6. Okay? Meron din tayo dito. Oy, marami palang binabanggit about sa mga kababaihan. Makinig naman kayo. Huwag kayong magsawa dito dahil para sa inyo. Ina ni Jesus, si Maria. Isa siyang kabataang Hudiyo. Wow, Hudiyo si Maria, ha? Berin siya ng isilang niya ang anak ng Diyos na si Jesus na inayan na ginanak na makahimala niyang ipinagbubuntis. Ano ang ginawa ni Maria? Mapagkumbaba niyang sinunod ang gusto ng Diyos. Nakatakda na siyang ikasal kay Jose nang dumalaw sa kanyang isang anghel para sabing ipagbubuntis at isisilang niya ang Mesiyas na pinakahihintay ng mga Hudiyo. Parang history repeat itself dahil naalala ko yung history ng tunay kong magulang, lalo na yung sa ina ko. Okay? Tinanggap niya ang atas, Lucas chapter 1 verse 26 to 33. Matapos isilang si Jesus, nagkaroon pa sina Maria at Jose ng 4 na anak na lalaki at di bababa sa 2 anak na babae. Kaya hindi na natiling birhen si Maria. Just imagine. Good afternoon kay kapatid na Rinante, no, at sa inyong lahat. Mateo chapter 13 verse 55 to 56. Okay? Ulitin ko, Mateo chapter 13 verse 55 to 56. Napaka-espesyal ng pribilehiyo niya. Kahit noong ministeryo ni Jesus sa lupa o nang maging bahagi siya ng kongregasyong Kristiyano. Okay? Ano ang matutunan natin kay Maria? Tapat si Maria at handa siyang tumanggap ng mabigat na pananagutan. Malawak ang kaalaman niya sa kasulatan. Ulitin ko. Tapat si Maria at handa siyang tumanggap na mabigat na pananagutan. Malawak ang kaalaman niya sa kautusan. Sa isang pagtansya, ang sinabi niya sa Lucas chapter 1 verse 46 to 55 ay naglalaman ng mga 20 pagsipi sa kasulatan. Just imagine. Ha? Ganon. Tungkol to sa mga kababaihan, ha? Makinig. Meron din dito binabanggit si Maria na kapatid ni Marta at Lazaro
no? Sino? Si Maria. Matalik siyang kaibigan ni Jesus, gaya ng kapatid niyang sina Lazaro at Marta. So, dalawa palang Maria ito, no? Ngayon ko lang alam to. Kay Joseph Luzarita, yes, kung tayo may faith na ang Diyos ang may magagawa sa atin, lalo na sa kaligtasan, ay mangyayari ang dakilang gawa ng buhay na Diyos. Bakit nasabi kong buhay? Dahil tayo, ikaw, ako, ay nababago ng Diyos. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ano ang ginawa niya, itong Maria na ito? Maraming bisis niyang ipinakita na mahalaga sa kanya si Jesus bilang anak ng Diyos. Na ipakita niyang nanampalataya siya na kayang pagalingin ni Jesus ang kapatid niyang si Lazaro. Okay? Totoo ka ma'am, dami dyan na nangangaliwa. Di inaalintana ang kahiyan. Dami ako kilala na ganyan. Yes, totoo naman. At naroon din siya nang buhayin itong muli ni Jesus. Inireklamo siya ng kapatid niyang si Marta dahil nakinig siya kay Jesus. Sa halip na tulungan ito sa gawaing bahay. Pero pinapapurihan siya ni Jesus dahil inuna niya ang espiritual na mga bagay. Okay? In fairness yung inoperahan ko, medyo makirot, kaya kailangan ko mamayang uminom ng gamot, charot. Okay? Sa isang pagkakataon, ipinapakita niyang mapagbigay siya ng ibuhos niya sa ulo at paan ni Jesus ang mamahalin at mabangong langis. Okay, makinig kayong maigi. Mateo chapter 26 verse 6 to 7. Nakita ito ng ilan at sinabing nag-aaksaya lang siya. Pero ipinagtatanggol siya ni Jesus at sinabi, saan man sa mundo na ipangaral ang mabuting balita, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin din bilang pag-alala sa kanya. Oy, sana all. No? Mateo chapter 24 verse 14 to and then Mateo chapter 26 verse 8 to 13. So anong matutunan natin kay Maria na ito? Pinatibay niya ang pananampalataya niya. Pinahahalaga sa kanya ang pagsamba sa Diyos. Handa siyang gumastos ng napakalaking halaga para maparangalan si Jesus. Kayo ba? Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo na mga tumutugon sa abuloy. No? At mayroon pang ginamit ang kataas-taasan para magkaroon malang, oy, itong tindahan dito, hindi to galing sa abuloy, at mayroon tayong patunay dyan. May ginamit ang kataas-taasan dahil nakita niya nang one time kami ay nag-video chat. Sabi na may tindahan ka pala. Sabi ko, ma'am, ganito kasi yun. Ako na may nagsasabi ng totoo. So, nahabag siya. Kaya, kung may nakita niyo may tindahan dito, may ginamit ang Diyos, no? May ginamit ang Diyos. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ayusin nyo yan. Okay? So maraming salamat sa nag-sponsor at ayaw niyang ipabanggit ang pangalan niya. Baka akala nyo yung tindahan dito galing sa Buloy, hindi po. At mayroon po tayong ebidensya niyan. At mismo ang nagpadala sa akin ng tulong na yan. Dahil yung mga nakaraan, grabe talagang ginawa natin. Kaya ito na yun may kinalaman at mas may matindi pa akong kaharapin sa mga bagay na yan. Kaya ang mga nanatiling tapat, sino ang bibigyan ng parangal? Kaya antay-antay lang yung iba dyan. Napakabuti ng Diyos. Talaga lang naman. Okay. Si Maria, tatlo bang Maria? Nakalagay dito yung Maria na isa, yung ina ni Jesus, yung Maria na kapatid nila Magdalena. I-correct nyo kung mali, pero ito kasi nakalagay. At mayroon ding Maria Magdalena. So, tatlo palang Maria, no? Sino si Maria Magdalena? Isa siyang tapat na alagad ni Jesus. Ano ang ginawa niya? Isa siya sa maraming babae na kasama ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa paglalakbay. Ginamit niya ang kanyang pag-aari para tustusan ang kanilang pangangailangan. Sandali lang magkaliwanagan tayo. Kaya ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kung mayroon man mga abuloy, minsan sa iba nating mga kapatid, baka mayroon kayo dyan, ginagamit natin sa mission. Kaya nga sabi ko, Ama, ayaw ko magkasala ang ibang kapatid. Alam ko, batid ko, hindi maiwasan may mga kapatid na mag-iisip. Kahit
tumutulong yan. Baka iniisip lang na ganito ganyan yung mga abuloy nila ay galing yung tindahan. Gumamit kayo na po ang balang humipo, gagamit ng mga tao para magkaroon ng laman ng tindahan na ito at meron hanap buhay para sa aking mga anak. At purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ako mismo ay magpapatunay kung papaano siya kumilos sa mga tapat at naglilingkod sa kanya. Dahil meron at meron siyang ginamit. Ha? Thank you, ma'am, madam. Ayaw niyang magpabanggit ng kanyang pangalan. Thank you so much, madam. At in return, after nito, tawag ako sa iyo dahil meron na tayong, alam nyo na? Ay, nako talaga lang. Hindi nyo lang alam na si Lidimin, ginagamit ito para subukin ang mga taong tapat. Maging sa ating mga mahal na mga keepers. Okay? Si Maria Magdalena, no? Si Maria na kapatid ni Lazaro, ay bumisita si Jesus sa bahay nila. 3 Maria pala to. Yung Maria na ina ni Jesus, yung Maria na kapatid ni Lazaro, at mayroong sinasabi ditong Maria Magdalena. Okay? So, basahin ninyo dyan. Hindi ko lang masyadong panuin about kay Marta. O, mayroon pa tungkol kay Marta. Juan chapter 11 verse 5. Makikita nyo yan ang tungkol kay Marta. At Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Okay? Tungkol pa rin kay Marta. Juan chapter 11 verse 3 to 21. Juan chapter 11, chapter 20 verse 27. Ano ang matutunan natin kay Marta? Masipag siya at mapagpatuloy. Handa siyang tumanggap ng payo. Malaya niya rin sinasabi sa iba ang pananampalataya niya at kanyang nadarama. Okay? Oh, ito pa. Mayroon ding si Miriam. Okay. Si Miriam ay matatagpuan ninyo sa Exodo chapter 15 verse 1. Exodo chapter 15 verse 20 to 21. Matatagpuan nyo rin si Marta sa Bilang or Numbers, Bilang chapter 12 verse 1 to 9. At makikita nyo ulit si Miriam sa Bilang chapter 12 verse 10 to 15. At sa Mikas chapter 6 to 4, chapter 6 verse 4. Ano ang matutunan natin kay Miriam? Ipinapakita ng karanasan ni Miriam na nakikinig ang Diyos sa mga sinasabi na nakikinig o sinasabi ng lingkod niya, at natutunan din natin na para mapasaya ang Diyos, iiwasan nating maging mainggitin at mapagmataas. May kilala ako niyan, mga mapagmataas. Sa side ng Christian at sa side ng Muslim. Bagamat sila ay may mga tungkulin sa mga simbahan ay mga mapagmataas. May kilala ako niyan. About kay Rahab. Si Rahab ay matatagpuan ninyo ngayon dyan. Si Rahab. Okay, about kay Rahab, ito ay matatagpuan ninyo si Rahab sa Josue chapter 2 verse 1 to 24. Josue chapter 6 verse 25. At sa Mateo chapter 1 verse 5 to 6 and Mateo chapter 1 verse 16. Ano ang matutunan natin kay Rahab? Hebreo chapter 1 at chapter 11 verse 30 to 31. At saka sa Santiago chapter 2 verse 25. Okay? Oh, ang dami pala nito. About kay Raquel. Okay? Sino nga ba si Raquel? Ang anak siya ni Laban at ang pinakamamahal na asawa ng patriarkang si Jacob. Okay. Si Raquel ay matatagpuan ninyo sa Genesis chapter 29, chapter 9 to 10. At Genesis chapter 29 verse 17. Okay? Genesis chapter 29 verse 18. Genesis chapter 29 verse 25 to 27. Genesis chapter 37 verse 3.
Genesis chapter 44 verse 20. Genesis chapter 44 verse 27 to 29. At Genesis chapter 29 verse 30. Genesis chapter 30 verse 1 to 15. Ano ang matutunan natin kay Raquel? Matatagpuan yan sa Genesis chapter 30 verse 22 to 24. Mateo chapter 19 verse 4 to 6. Ay, ang dami pala nito. Sana all. About sa mga kababaihan, please, i-repeat ninyo, i-review ninyo ito para ito sa inyo at mga lalaki. Sa panahon ngayon, hindi pwede yung puro ganda, yung puro pasikat. Pero pag kayo ay nakatagpo kayo ng babae na bagat parang ugaling leon, pero wala namang iniisip kundi kapakanan ninyo, tapos gagawa pa kayo hindi maganda, abay, hindi ang asawa niyong nawalan, kayo. About kay Rebecca. Si Rebecca ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 24 verse 15 to 20. Again, Genesis chapter 24 verse 2 to 4. About kay Rebecca ito ha, Genesis chapter 24 verse 10 to 14. At Genesis chapter 24 verse 21 to 27. Genesis chapter 24 verse 57 to 59. Genesis chapter 25 verse 23. Genesis chapter 27 verse 1 to 17. Ay, ang dami pala nito mga babae. Punta tayo kay Ruth. Oy, napakasaya ko kasi meron tayong mga kapatid na nakapangalan sa kanila, mga babaeng ito, na dapat silang tularan. Nandito binanggit si Rebecca, si Ruth, si Raquel, si Leah, o saan ka pa? Okay, punta tayo sa buhay ni Ruth. Okay? At ito ay matatagpuan sa Ruth chapter 1 verse 1 to 6. Ruth chapter 1 verse 15. At makikita nyo rin ulit si Ruth sa Ruth chapter 1 verse 16. Ruth chapter 17, Ruth chapter 1 verse 16 to 17. At Ruth chapter 2 verse 11. Makikita nyo rin siya sa Ruth chapter 2 verse 5 to 7. And then Ruth chapter 2 verse 20. At makikita nyo rin siya sa Mateo chapter 1 verse 5. Verse 5, then 6, then 16. Okay. Pakinggan ninyo ito. Ito pa, ang dami pala nito about kay Sarah. Okay, si Sarah, saan natin matatagpuan si Sarah? Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Genesis chapter 12 verse 10 to 15. Genesis chapter 12 verse 7. Genesis chapter 13 verse 15. Genesis chapter 15 verse 18. Genesis chapter 16 verse 1 to 2. And then, Genesis chapter 16, verse 15. At sa Genesis chapter 17, verse 17. At sa Genesis chapter 21, verse 2 to 5. Ano ang matutunan kay Sarah? Hebrew chapter 11, verse 11. Unang Pedro chapter 3, verse 5 to 6. Okay? So, ito yung mga babae. Oh my God! Ang dami nila mga babae. Kaya mga babae, itong ating pinag-usapan ay para sa inyo to. Okay? At para din sa mga kalalakihan. Kung kayo man ay itinutuwid ng inyong mga asawang babae, makinig kayo. Dahil hindi lahat ng asawang babae ay kayo ay masabi ninyong
pagmamahal. Dahil lalo na sa panahon ngayon na may mga babae na kapag hindi ka mapakinabangan ay wala kang kwenta. No? At sabi ng butiki at sana sa lahat, no, na mag-asawa, lalaki o babae, makinig kayo sa payo ko. Ang kapatid ay kapatid. Ang magulang ay magulang. Pero ngunit subalit datapwat. Bagamat ikaw ay may kapatid, wala ka ng mga magulang. Huwag mong asahan na ang kapatid mo, mga kapatid mo, aalalay na lang yan sila sa'yo, pero huwag mong isipin na ang kapatid mo ang dadamay sa'yo kung ano ang mangyari sa'yo. Lalo na kapag dumating ang punto na ikaw ay may baldado dahil walang ibang magdadamayan kung hindi ang mag-asawa, hindi ang mga kapatid. Kaya, itong pinag-usapan ng mga kababaihan, napakasimple. About ito sa mga kababaihan na dapat mayroon kayong mga strong personality, magpakatibay kayo. Kapag hindi kayo pinahalagahan ng inyong mga asawang lalaki, na lahat ay iginawa mo na, ang pagpapatawad ay given yan. Pero magbigay kayo ng konting respeto sa inyong mga sarili at higit sa lahat, magtira kayo ng pagmamahal sa inyong mga sarili dahil hindi kayo ang nawalan, kung hindi ang mga taong hindi nakita kung papaano mo sila pinahalagahan. Once again, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ano ang kinalaman ngayon dito sa ating bayan sa mag-asawang PBBM at Liza Araneta Marcos? Masabi ba natin na si Madam Liza Araneta Marcos ay dapat siyang tularan o isa siyang babaeng hindi dapat tularan? No? Kasi napakalinaw, no, ang mensahe na pinapaabot sa ating lahat. Maraming mga babaeng ginagamit ang Diyos kahit sila ay hindi perpekto sa mundo, pero nagiging good. Okay. Example na kaya nating tularan. Yes. Go, go, go. Ka lang, ma'am. Higit kayo po ay may alam at ang Diyos sa misyon mo na ginagampanan. Thank you so much kay kapatid. Sabi ng butiki, Kay Marciang Maghanoy. Kay Joseph Lozareta, si Maria. Okay, thank you so much. Kay June Rivera, no? Kay Jill Yunor, kay Raquel de Villa. Okay, sino pa? Kay Chitlin Gilera, totoo ka dyan, ma'am. Dami dyan na mga ngaliwa. Di nalintana ang kahiyan. Dami ako kilalan yan. Yes. Wilfredo Baltar, good afternoon po, ma'am. I'm watching from Valenzuela City. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. At kasama si Norma Zamora. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, kay Ma'am Clarita. At kay Renantig Ganti Mahika. Okay? Joseph Lozareta, yes, kung tayo may faith na ang Diyos may magagawa. Yes, kapatid. At kay Joe Villasor, kay Buboy Ramos, kay Inday Cora, 5, kay Antonieta Dacuso. Okay, sino pa? Kay Lozinesio at kay Sir Buboy, kay Annalyn, kay Marilyn Limosinero Fuentes, kay Madam Orzola Del Castillo, ayan, kay Leonora Orbino, kay Maria Luisa Basa, at ang nag-utos ang mas may malaki ang kasalanan pagkat siya ang nagbuli doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Yes, no? Talaga lang naman, kapatid, totoo yon. Felisa Culuna, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Sir Sunny Murato, kay Talits Kabasag, kay Mali Cheryl, kay Carmen Tuble, sino pa? Si Mila Rivas, Balawang Basel, mapagpalang araw po sa lahat. Thank you so much. Kay Lisma Vicario, ayan, kay Jimalin Balangatan, kay kapatid na Albert Aligre, kay kapatid na Jocelyn Orbino, watching from Baybay City, Leyte. Purihin ang Panginoon. Parang papunta dyan yung mama ko
no? Kay Xavier Atienza, magandang tanghali po. Purina nagsugod hindi mga sinugo. Kay Philly Gulong, kay Maria Luisa Basa, magandang umaga sa lahat. Purina nagsugod hindi ang mga sinugo. Uy, mataas-taas pala yung vlog po ngayon. Kay Nora Marasigan, magandang umaga. Ala, hapon na kaya. Hapon na pala. Hala. Kay Tio Ferry, ayan si Marvin Collado Montemayor. Si Maricel Natividad Kabawatan, kay Marvin again Collado Montemayor, at kay Trinidad Bangloy from Tanza, Cavite. Okay? At nandyan din si Carolina Katungalan. Thank you so much. At sana hindi kayo nagsawa sa panonood. Have a blessed divine hope everyone to us.